Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday night mga lodi. Grabe news natin ngayon mga lods, no? May mga nagra-rug pull na ba? May mga nagra-rug pull na mga lods at nagkakaubusan na mga idol. So nagkakaubusan ng ano ba? Mga lods, no? So ayan yung mga balita natin ngayon at syempre titignan natin kung ano mangyayari next week, no? Dahil sa Thursday AFOMC na mga idol, no? Yung inaabangan nating lahat na magpapagalaw sa market. At syempre, check natin yung ating chart na nag-position ako kanina banda dito. Di ko na alam kung saan ako nag-position. Pero 2.0320. Ayun yung ating position at ang stop loss ko ay 2.0093. Kasi dito yan eh. Oh. Ayan, no, sa baba nito. 5 minutes natin. Pag 5 minutes ba may kita? Dali lang ha. Hindi ko sure eh. Yun. Medyo kita mga idol. No? So, dito tayo nakapag-position and then yung stop loss natin, yung dulo ng week na to, mga idol. Kasi etong week na to is nung December 6, kahapon pa. No? Kahapon ng alas 3 ng madaling araw, mga idol. No? So, kung mababalikan nyo yan ngayong alas 3 din ng madaling araw, 24 hours na. Di ba? No? So kung hindi naman, ang basa natin, baka mag-uptrend, no? Baka lang naman, kaya nga may stop loss tayo kasi hindi naman sure lahat yan mga lods. Kung bumaba man yan, syempre yun, tamaan yung stop loss natin. Magkano ba stop loss ko dito? $20, 26, 30 ko nga dapat yan pero 26 na, yan. So ayun yung atin, medyo malaki-laki, no, yung ating stop loss mga idol. So kanina kasi hindi ako naka-position dito taragis yan, sayang. Kung naka-position ako dyan, ang stop loss ko nyan, dito banda, ito. No? Tas bumaba. So, sayang. Ganoon talaga ang buhay. Mga idol, timing lang, di tayo naka-timing. So, ayan. Mag-news na tayo, mga lodi, no? So, grabe. Matlupit news natin ngayon. Unahin ko na muna to, nakita ko lang kasi, bag-start na sana ako. Kaya lang nakita ko lang to. Kasi ganito yung sa akin. Na-stuck ako, no? Sa Pi Network, mga lodi, no? Pi KYC updates nakalagay dito. If you are stuck in Pi Network migration, leave your Pi username in the comment below. Your username will be added in the migration list. Second migration is going on. So ito yung nakalagay dito. Pero hindi ako naniniwala dito, mga idol. I'm not sure mga loads kung totoo to, pero hindi ko to gagawin, mga loads, no? Pero meron mga may nag-iwan ng mga username nila. Ayan. Pero meron din sinasabi na ito nga, meron nga nag-iwan. Ewan ko, iba kasi yung salita ayan. So meron din naman natawa, no, na lol, ganun. Pero usually marami nag-iwan ng username nila dito. Na? So, kayong bahala kung gusto nyo. Nakita ko lang, mga idol, kung gusto nyo ako kasi hindi ako sang-ayon dito mga lods baka mamaya isang way yun para, hindi ko alam sa mga hacker o something, no? So, hindi ko alam. Lalo na to, wag nyong i-click to. Yung join the airdrop, something like that. Negative yan, wag nyo i-click, mga lodi. Hindi natin sure kung safe yan. No, ayan. So, nakita ko lang ito ngayon. Mag-start na sana ako. Kaya lang nakita ko, sama ko na. Una ko na lang. Sabi ko. Okay? So, ito yung news natin ngayon na nagte-trending sa Facebook, mga loads, no? Sa mga, yung hedge token, nag-rug pull daw, mga idol. Actually, hindi ko makita yung hedge Ito ba yung hedge na yun? Ito ba yung hedge na yun? Kasi dalawa yung hedge mga loads Etong hedge na to, tsaka yung isa. Eto. Tama ba? Ano ba yung tsura ng hedge niya? Let me see. Wala kasing nakalagay Eto ba yung itsura nun, mga loads? Kaya lang hindi naman to rug pull kasi nakamax tayo dyan. Yung isa naman, eto medyo siguro kasi umabot siya dito ng 0.1 hanggang, kasi December lang to, hindi, August. Dito itong top nito is
September 14 na eh. Oh, tapos bumaba. Hindi ko alam kung ito yung hedge na yun. Check ko nga, wait lang ah. Bago natin na saan yun? Hedge token. Search natin sa Facebook. Check lang natin, no? Ano itsura? I mean, nung ano niya, nung logo niya. Ah, ito. Ito ba 'yon? So wala siya sa ano, wala siya sa crypto ay sa CoinGecko. Pero ang sabi dito mga lodi na community polls sabi dito. Filipino crypto influencer, ito daw yung Bitmaestro, accused after hedge token got rug pulled. Key highlight sabi dito mga lodi, no? Social media and community complaints complaints target Bitmaestro over a crypto project called Hedge Token. The project collapsed or rug pulled, leaving investor with losses just a few hundred pesos. No, 100 pesos lang o 100,000 pesos? 100 pesos lang. Some posts accuse Bitmaestro of connecting people to a scam project, but these influencers claim that no personal profit was made. Ayun yung sinabi niya, nilinaw natin. In group threads, users reported losing money after trusting heavy promotions by Bitmaestro. In addition, the said influencers was undoxed o hidden identity kasi ano lang siya, wala naman siyang picture. Lalong-lalo na yung mga ganun, mga idol, no, yung mga nasa Facebook na mga crypto influencer, no, na walang muka, parang ako. Hindi, may Facebook naman ako eh. Kaya lang hindi na ako nagpapa-add. Pero dati kasi nagpapa-follow ako eh, mga lodi, no. Ayan, kapag naka-private ako, pero pag naka-follow kayo sa akin, may kita niyo yung mga post ko. Marami akong post diyan, mga lods, no. At andyan na nga sila Skylab, mga friends ko na yun eh. Di ba? So, dito mga lodi, kasi ngayon napansin nyo marami na mga lumulutang bigla na mga pagdating na nagpo-promote ng mga token, mga loads, no, nagpo-post na, "Oy, paldo dito, oy, ganito dito. Tapos join kayo dito sa amin." O ganito, ganyan, sa Telegram, sa ano pa ba yung sa Discord o something, GC, ganun. So, mag-ingat lang kayo lagi mga idol, laging sinasabi sa inyo, huwag kayong magpapabulag dun sa mga sinasabi na "Uy, ito, milyonaryo na ako, nakanalo ako ng ganito." Okay, walang ganun. Grabe naman kayo mga idol. Ang tatandaan na natin sa Pilipinas, naniniwala pa kayo sa mga ganun. 'Di ba? Alam niyo na yan, laging ayun yung reason ng mga ayun yung reason ng mga scammer eh. Ayun yung lagi nilang pinapakita, no? Oh. Sabi nga dito ni Gonprix, nung una pa lang duda na ako diyan, na puro yabang at post ng pera at gains niya. Di pala ako nagduda, totoo pala talaga. Analis ako sa pag-uugali niya na tipong milyonaryo ka na, bakit kailangan pa ipagyabang at manghikayat dahil ang totoong profitable na milyonaryos dahil sa crypto, tahimik at inaayos na lalo ang buhay at di nagyayabang. O may mga ganyan. Bigla lang sumulpot yan eh, pero parang kilala ko yan. O may nagsabi dito. Sabi naman dito ni Raymond Lim, walang habol dyan kasi wala namang mukha pinakita yan. O, diba? So kung ikaw, talo ka na mga idol, tas gusto mo maghabol, kaya lang, 'di ba? Ito nga walang muka, ano lang, parang ganito lang, avatar lang. So, yung sa akin dito, lagi kayo mag-ingat, mga idol, no? Kung gusto niyo matuto ng trading, kayo na lang mismo. Kung gusto niyo mag-invest, kayo na lang mismo mag-research ng sarili niyo. Marami naman sa YouTube, mga loads, no? Pag-aralan niyo yung mga token, yung mga coins na gusto niyo pag-investan. Kung ano yung mga ano ngayon, mga trending ngayon, malalaman nyo naman. Mga NFTs o something, game coins, utility coins, NFT coins, o kung ano man. Mga idol, kung anong trip nyo, kayo na mismo mag-aral. Huwag kayong sumunod sa iba. Huwag kayong mag-follow sa mga iba-ibang kung sino-sino, mga idol. Kasi once na natalo kayo, hindi nyo naman masisisi yung mga yun eh. Sarili nyong pera yan, sarili nyong desisyon yan, mga lodi. Kaya dapat kayo nagdi-decide.
hindi kayo sumusunod lang dun sa mga sinasabi ng mga ganito. Di ba? Kahit sa akin, huwag kayo sumunod sa akin. Hindi naman ako financial advisor eh. Di ba? Do your own research lagi yan. Huwag kayong umasa sa mga content creator tulad ko para magbodega, bumili o mag-trade ng kahit anong coins. Mga idol. Ayun yung pinaka-tamang gawin. Okay? Kung may kursunada kang coins, nakita mo, pag-aralan mo, research mo, ano ba to? Ano ba tong coins na to? Ano ba, sino ba yung mga partner nito? Ano ba yung roadmap nito? Ano ba yung future plan nitong coins na to? Ganun. Di ba? May search mo naman yun, lalo na sa X, lalo na may X tayo ngayon, kahit anong mga coins dito, pwede nyo ano. Andito ba yung hedge coins? Hedge coin. Masyado kasing ano eh. Familiar yung hedge coin eh. Hindi natin alam kung baga masyadong generic. It's a scam project, banding and supply control detected. O December 2. Mag-search kayo, mga idol, kasi hindi nyo naman pinupulot yung pera, syempre pinaghihirapan nyo yan. Pera na lang kung galing sa flood control yung pera nyo. Wala na kayong hirap-hirap dyan. Pero kung pinagtrabahuan nyo yan ng pawis at dugo, dapat alam nyo kung saan nyo ilalagay. Dapat alam nyo na hindi lang basta-basta ibibigay mo sa ganun na sa tao, na ganyan. Ito, may sabi rito. Hedge is a bundled scam. Don't buy. Stay away. Team has 40% insiders, 9% snipers, 1.6%. So 50% bundled according to Dev's nightmare. Probably 70% bundled according to the crypto exchange bubble map. 'Di ba? Dito pa lang eh. Kumbaga, December 2 pa to, yung post na to. 1 week ago na to, 'di ba? So, kapag nakita na kayo agad ng red flag, naku, tigil nyo na agad 'yun, mga lodi. Lalo na yung mga gantong coins na wala namang utility, bigla lang lumitaw. 'Di ba? So, ayun lang yung payo ko sa mga idol natin. Nako, kung charge nyo na lang sa experience nyo yan, kung kasama kayo dyan, mga lodi, wala tayong magagawa dyan. Di ba? So, pero kung may batas tayo tungkol dyan sa mga scammer na yan, ayun dapat yung mga mahuli. Di ba? Yung mga nang-scam, yung mga rug puller, mga nagpo-promote ng kung ano-anong coins. Di ba? Lalo na yung mga meme coins lang, mga shit coins kung tawagin. Di ba? Pinopost nila yun, kung ano-ano lang. Okay, papabudol doon. Ano ba naman yan, mga idol? Ang tagal-tagal na natin sa crypto. Alam nyo na yung tama at mali. Diba? Speaking, eto mga lodi, no? Ang ganda lang ng sinabi dito ni Boss Kuko. Kilala nyo naman si Kuko, di ba? Kuko Crypto. No? Yung, dito ako nanood lagi ng mga tungkol sa Axie dati. Kasi yung Ronin Coins, mababa na pinost nyo to. Pero ang ganda nung sinabi niya rito, mga idol. No? So gusto ko lang i-share sa inyo, lalo na kung hindi nyo nabasa. Sabi niya rito, guys, mostly ng play to earn, ngayon talagang gagastos ka na walang free. Which is totoo yan, mga idol, no? Ayan, bago gumastos, ayun yung pinakapayo niya, no? Nasang-ayon naman ako dyan. Bago gumastos, dapat trip mo talaga yung game para hindi sayang. Tama yan, kasi hindi na tulad ng dati to na Axie na ano ka lang, yung daily quiz ka lang. Paghihirapan mo talaga pag gusto mo kumita sa play to earn ngayon. Di ba? Sabi dito, dapat trip mo talaga yung game para hindi sayang yung gastos mo. Tapos, saka mo aralin yung earning opportunities, which is tama yan. Kung meron dun mga rankings, kung meron dun mga, yung katulad sa Axie, di ba? Yung kailangan marating yung ganitong rank para magkaroon ka ng earnings o ng gain, di ba? Ganun. Huwag mag-speculate kung paldo or paldont. Aralin mabuti para hindi umasa. Tama yan. Sana maging masaya Pasko natin ngayon 2025. Yun, sabi niya. So, tamang-tama yung sinabi dito ni Idol Boss Kuko, mga lodi, no? Na ganun talaga ngayon. Wala nang mga play to earn. Speaking nga, dinalaw ko yung eto. Ito yung Gala Games, no? Yung mga item, weapon, o kung ano man ang mga NFT sa Gala Games. Isipin nyo mga idol, yung mga price dito, $119. Ito kasi sa ano to sa Townstar ba to? Yung Townstar kasi mga idol, isa to sa mga sikat na laro sa Gala Games, no? Ayan, no? So, isipin nyo, $99, no? Tama ba yan? Dollars ba yan? Solana? Hindi, alam ko na, dollars to eh.
Di ba? So, isipin nyo mga idol, gagastos ka ng ganyan, meron talagang bumibili niyan, pero ongoing tong game na to, matagal na to, talagang meron nagpa-profit dito. May contest to eh. Pagandahan o palupitan ng town. Meron pang mga $200, pero kung dati, mahal to mga to, baka umabot pa to ng mga 20 o 30, 20. Mga 1,000 to 1,500 dollars yung mga ganito dati nung kalakasan ng NFT O ngayon, ganito na yung mga presyo. Di ba? So, may Mirandus dito. Ano yun? AAA games yun, mga Lodi. Mirandus. Ito kaya, hindi ko alam kung nilalaro na to eh. Hindi. Meron pa lang silang mga, ayan. 24 USDT. So, gagastos ka talaga. Ito, 219 yung Phoenix, So, yung mga games na play to earn, kailangan mo talagang gumastos. Kaya nga sabi ni Boss Kuko, bago ka gumastos, tignan mo muna kung trip mo yung game. Kasi kung hindi mo trip yung game, sayang lang yung pera mo, hindi mo rin lalaroin. Di ba? Pero kung gagastos ka, tapos lalaroin mo, mababawi mo yun. Di ba? Ganun, mga idol, no? Ayan, Champions Arena. Ano ba yung parang dito? Parang, puro mga boxes. Grabe naman, hindi, gala to. 13,600 gala ata to, gala coins. Ayan. Puro mga chest, no? Mga hidden chest. Meron silang mga gem. Ito dollar na. Di ba? So, gagastos ka talaga. Yung mga mahilig sa mga NFT games, mga play to earn. Hindi lang kasi ako mahilig sa play to earn eh. Pero marami mga content creator na nagko-content ng play to earn. Kumikita rin naman talaga sila doon, mga lods. Kaya lang, gagastosan mo rin talaga muna bago ka mag-grind. Ayun yun, gagrind mo na. Kailangan mo na bawiin yung kung magkano man yung ginastos mo dun mismo sa laro na yun. Di ba? Kung buhay mo yung games, maghanap ka ng mga magandang NFT games o yung play to earn games. So, tama yung sinabi ni Boss Kuko dito. Ayun, sana na-realize nyo rin. No? At ito yung sinasabi ko, mga Lodi, na nagkakaubusan na ngayon. No? Tingnan position natin. Ayaw pa. Nakakabahan ako dito umangat na, hindi nagtuloy. Sabi ko na nga ba, mag-short ako dito kaya lang kasi pag may mga ganito kasing week, iniisip ko abutin niya pa yan bago siya bumaba hindi tuloy. Yan, masyado akong paranoid Ayan, Ethereum supply on exchanges hits decade low. Ayan hindi lang XRP yung nauubos, pati Ethereum. There's only 8.7% of Ethereum left on crypto exchange, the lowest since Ethereum launched in 2015. Analysts warn that tightening liquidity could fuel a powerful rally when demands return. No? So ngayon kasi medyo nagbumibelo pa. No, bumibelo pa lang kung tutuusin, mga idol. Pero pag bumalik na yung demand, doon natin mararamdaman yan, yung mga kulang na, kumbaga lumiit na yung supply ng Ethereum sa mga crypto exchange. Goods yan, mga lods, no? Pagdating sa Ethereum. Hindi lang Ethereum. Nuubos na ata nila, pati Bitcoin. Huge! Over 25,000 Bitcoin left exchanges in the past 2 weeks. Diba? So, grabe. No, muunti na lang din. Nagkakaubusan na ng coins, mga Lodi. Pero ito yung Big 3, Big 3 o Big 4. No, syempre, Ethereum, Bitcoin, XRP, sila yung mga nauubos na. Ano ba yung Big 3 ngayon? Hindi ko kasi alam BNB ba? XRP pa rin. Alam ko, nasa taas na ni BNB si XRP. Tama. Alam ko BNB. So, top 3 pa rin na coins is Bitcoin, Ethereum, and XRP. So, sila yung mga nauubos ngayon sa mga crypto exchange, di ba? So, syempre, common sense na yun, mga Lodi. Pag tayo, nagkaroon na nag-play na yung bull market natin, mabilis lang to, mga idol, no? Kailangan, nakasakay na kayo, naghihintay na lang kayo niyan. Kumbaga tayo, nakasakay na, hinihintay na lang natin umalis, Ganun, di ba? Tapos ito, sobrang bullish ni Jack Mallers, mga Lodi. Jack Mallers just broke the bull meter on live TV. Sinabi niya ito sa live, no? Bitcoin isn't going for 150K. It's going for everything, no? 400 to 500 trillion savings market. And we're only at 2.4 trillion today. Ito yun, mga Lodi. Ano ba ngayon? 3 na The market cap.
3.3, 3.1. 3.1 pala. Sabi niya, that's a 100x to 200x BTC runway. You're not bullish enough. Sabi dito, mga lodi, no? So, sobrang bullish nila sa Bitcoin, no? At si Michael Saylor lalo. Diba? So, speaking, eto, Bitnomial, mga lodi, no? Bitnomial, alam nyo ba ang Bitnomial, mga lods, no? US Derivatives Exchange and Clearinghouse, perpetuals, futures, options, events, Bitnomial for retail trading, Bitnomial help for help. Oh. Ayan. Sabi dito ni Winkle, Bitnomial quietly revealed in 2024 that their compliant is US derivatives market was being built to support XRP and RLUSD settlement. And nobody noticed, no? His is institutional infrastructure being locked into place. The floodgates are opening. They're erupting XRP. So, ayan, no? So, bullish to. Lumalabas na yung mga... Actually, alam naman na to mga lodi ng 2024 pa to eh. No, yung mga NDAs. Pero imagine, no? Hindi sila na parang laging nasasabi na partner ng Ripple ngayon lang ulit, mga idol. So, good news yan. Tapos, ito yung pinakasabi dito, mga lods, no? History repeating XRP is following pattern. So, ito nung November 30 pa to. Tama ba? So, nirepost niya. Kasi sabi niya rito, this structure is uncanny. Kasi kamukhang kamuka, mga idol. The only difference in this fractal is market positioning. The 2017 accumulation was during a bear market. The 2025 accumulation is during a bull market. Patiently waiting. Imagine mga lodi, bear market pa to nung lumipad to. Kamukhang kamuka, oh. Oh, sabi nga, sobrang uncanny, di ba? Kasi nga, alam naman natin na yung chart, hindi sila nagiging talagang sobrang identical, pero nagra-rhyme. Parang ganun yan. Nagra-rhyme sila ng itsura. Oh, yan. So, ngayon, andito tayo sa November. Yan, November, oh. Mga lodi, oh. Kita nyo yan. 2017, boom. Bear market pa to, 2025, boom. Bull market to. Siyempre, mas malaki yung ano dito pag bull market, di ba? Ayun yung iniisip nila, mga idol. No? Ano sa tingin nyo? Ayun lang yung sinabi dito, binabasa ko lang. No, alam nyo naman ako, bias tayo, mga idol. Pero hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP. Nagbabalita lang tayo. Ayan, at eto na ang abangan natin sa mga susunod na araw sa ating Forex Factory. No, ayan Sunday, ngayon yan wala masyado. Pero ngayong Monday daw, parang magsasalita ata si Jerome. Titignan kung ano yung I don't know. Ano ba yung ano sa Monday? Nakalimutan. QE ata, yung QE. No, yung QE ata magi-start na. Ayun ata ng Monday. Kaya lang di lang nakalagay dito. Tuesday naman, alas 11, weekly employment change, JOLTS job openings. No, basta pag kulay pula, matik na yan, mga lods, makaka-apekto yan. Wednesday natin, employment cost index. At yung Thursday natin, ito na yun, mga lodi, yung FOMC, mga lods. No? So, ito na yung pinaka-aabangan ng lahat. Yung oras, alas 3 na naman. Alas 3 ng madaling araw. Di ba? So, ayun yung aabangan natin. Sa ngayon, just wait, patiently waiting lang tayo. Oy, nag-spike na siya. 13 USDT ongoing. Pag umabot yan, abot mo na kaya, no? Ang galing no? Alam nyo, marami rin talagang nauubos mga idol Kasi, nung lumipad to dito, talagang kung hindi pa napiprint yung baba niyan, ito, imagine niyo. Yan. Nakaganyan siya. Isipin mo, wow. Palipad na to, mga lodi. No, pero naisip ko talaga niya mag-short ako Kaya lang inaabang ako tumama dito, ang taas pa pala. So wala pa. So dito siya banda sa maraming kumpul na to, dito siya nauntog. Di ba? So bumaba siya, pang. Sayang, sabi ko, sayang. Tapos nung nandito, iniisip ko magbabounce na siya Kasi nandito na siya yung dulo na itong mga to. Iniisip ko magbabounce na siya dyan, maglalagay na sana ako ng long. Mag-position na sana ako ng long, buti na lang.
tiniis ko mga lodi ang aking damdamin. Sabi ko, wag muna. Wag muna. Tapos ayun na nga, bumaba siya dito. At nakapag-position ako niyan, dito na ba napagbaba dyan. Point. Tumama kasi dito sa guhit na blue eh. Sabi ko, sige na nga, lagay na ako dyan. Tapos nakita ko, bumaba pa. Naku, sabi ko, patay, mali ata. Pero syempre, hinintay natin. Medyo malayo naman yung ating stop loss. So ayan, hinintay natin. So pag ito, mga dito yan, mga lodi, tataasan ko na yung lock profit ko dyan. Ididikit ko masyado. Kasi kung talagang magagad candle to, isang straight to. Ngayon, so hintayin natin na magkakaroon tayo ng Pulse Monday bukas, no? Pulse Move Monday, ang sikat na dialogue ni Tito Vlogs. Si Tito Vlogs ko narinig yun eh. Pulse Move Monday ba tayo bukas, mga idol? It's either pumping or dumping. So abangan natin yan, mga idol. So far, 13 USDT. Pag nag-15 to o something, ilalagay ko na dito yung aking lock profit para hindi ako talo if ever. Diba? So hintayin na lang natin, mga idol, no? So ayun yung news natin. Ay hindi pala, magbabasa pala ako ng ating comment, mga lodi. Gabi pala ngayon, no? So ayan, basa-basa. Monad, Kuya Jeb, medyo maganda bilhin. Ako, hindi ko pa naaral yung Monad na yan. Erwin Apatan, so medyo hindi ko pa sure. Mikey De La Cruz, auction 100 coins long term ulit. Hold lang ng hold hanggang kaya. More power, Boss Jeb. Ang lamig ngayon. O nga eh. Alam nyo, nalaman ko na taglamig na kasi yung mantika namin nagtutuyo, tumitigas na. Dati hindi ganoon eh. Kahit gaano katagal mo yung mantika, di ba? Lalo na pag naka-open, yung pinagprituhan na. Hindi siya nagsesibo. Ngayon, nagsesibo na. Ibig sabihin, malamig na. Sabi ko, taglamig na, boss, ha. Si Mikey De La Cruz yun. Junel Nael, shoutout sa'yo. Si Gildo Taay, shoutout. Pila Abis. Bless Sunday po. Lods, goods po ang update nyo at shoutout sa lahat. Ayan, shoutout sa inyo. Idol, try mo i-title, thumbnail mo. Ang sarap ng position ko. Pwede. Pag naka-position tayo ng maganda. Pag lumipad to, no? Pag lumipad to, tapos buhay pa siya sa trade ko bukas, ayun ang ano natin. Ayun ang ito thumbnail natin. Mga idol, no? Shoutout sa inyong lahat, mga idol. Oras na ng paglipad. Tiwala lang, idol. Sabi ni Miausi, si Albert Tiguaton, si Joseph Bird din. Shoutout sa iyo, idol. Si Yellow Flash. Shoutout din sa iyo. Si Club Beast, mga idol, no? Paraan din siguro nila yung pagbili sa mga media studio na yan para mahila nila pabalik yung mga nag-cancel ng Netflix subscription nila nung nakaraan. Pwede rin, no? Trading tournament, yung ulit natin ngayon na kung saan doble talo ka kapag nagkamali ka ng position. Talo ka na sa trade, talo ka pa sa tournament. Pwede. Pero alam ko, syempre, tournament yun. Alam ba kami nagpupondo ron, mga lods, no? Di ba? Lupit nun, mga lodi. Kung isipin mo, no? Isa ka sa mga lunalaban sa ganun, sa trading. Kasi once na, kunyari, magaling ka sa trading, mga idol. Napanood niyo yung Limitless. Naman yung Limitless, si Bradley Cooper. Di ba meron siyang gamot doon eh. Meron siyang gamot eh. Ito, Limitless, oh. 2011 pa pala yun, oh. Grabe. Tanda ako na, Brad. Ayan, si Bradley Cooper, mga lodi. Meron isang part dito sa movie na to na yumaman siya kasi nag-trade siya ng crypto. Kasi once na ininom mo yung gamot na yun, na-access mo yung halos 100% ata o basta ng brain mo. Naaalala mo yung mga nakalimutan mo dati. Kahit yung nahagip lang na mata mo dati, naaalala mo. Basta lahat ng napanood mo, mga idol, na dumaan sa isip mo, dumaan sa utak mo, maaalala mo yun. Mga lods, pati yung pinanood niyang karate dyan, in-apply niya sa kanya kasi naalala niya yung mga galaw eh. Ganun lang yan. Pero hindi iba kasi yung Lucy, kakaiba na eh. Naging USB na siya sa huli eh. Pero yung Limitless parang mas mas makatotohanan eh.
mga idol. Kasi kaya nga kapag ininom mo yung gamot na yon, tapos mahilig ka magbasa ng libro, mahilig ka manood ng mga information movie o kung ano man, lamang ka kasi maaalala mo lahat ng napanood mo, maaalala mo lahat ng mga nabasa mo, lahat ng mga lahat ng mga naranasan mo, maalala mo kahit simula nung bata ka. Ganun kalupit yung gamot na yun eh. So, sa trading, ginamit niya yun. Yung ano na yun. Kaya, nagano siya, isang araw lang ata, umita siya ng $1 million sa trading eh. Pero syempre, movie yun. Hindi mo magagawa sa tunay na buhay yun. Pero kung ikaw, medyo may kaalaman ka sa trading, narinig ko rin to dahil sa mga crypto influencer dito sa Pinas natin, yung mga idol ko, sabi nila na, pag magaling ka sa trading, parang may ATM na unlimited na pag gusto mong kumita ng pera, mag-trade ka lang. 'Di ba? Parang ang sarap pakinggan, no? Ang sarap maging ganun. Kung profitable trader ka. Pero kung tolerable trader ka, tolerable trader ang putik yan. Huwag ka na mag-trade. Iba na lang ang gawin mo sa buhay. Magtrabaho ka na lang ng normal. Business, ganun. No, kasi hindi talaga para sa lahat eh. Mga idol, no, yung trading. So, ayan. Profit natin, $19. So, ayan. Patiently waiting lang tayo. Simula kaninang umaga eh. Kung simula kaninang umaga, nag-patiently waiting ako para sa 20 USDT. So, magkano yan? 1,000 pesos. Okay na yan. Minimum na yan eh. 'Di ba? Simula kaninang umaga. So, pag tinake profit ko to, $17 kasi 1,000 pesos eh. So, pag tinake profit ko to, nagbunga yung weight ko sa loob ng isang araw ng 1,000 plus pesos. So, para na akong trabaho ng isang araw, 'di ba? Ganun. Ganun lang sa trading. Eh paano kung focus trader ka pa, talagang ayaw mo ng maliit na profit, gusto mo maraming greedy, which is ayun yung mali, no? Ayun yung iwasan natin maging. Kailangan ano lang tayo, chill trader. Ayan Sabi naman dito ni New Gamer, to be fair, hindi si Doc Won nagpabagsak ng Lunsi. Si Sam Bankman-Fried. Talaga ba? Ang alam ko si Sam Bankman-Fried, mga idol, isa ano yan sa Terra, ay hindi, yung company nun. Kalimutan ko tuloy na ano ko yung Lunsi. FTX. FTX mga lodi yan, FTX oh. Hindi siya sa Terra Luna. No, tapusin lang muna natin yung si Sam Bankman-Fried, kinalikot kasi yung dun sa stablecoin ng Terra Luna. Yun ang mali ni Do Kwon. Di niya dapat pineg yung Lunsi sa stablecoin. Bumili lang ako ng konting Lunsi. Ang alam ko, iba yung Terra Luna sa FTX, mga idol, no? At ang alam ko nga, ang parang sinisisi nila dyan sa pagbagsak na yun, si CZ. Si CZ ng Binance. Ayun ang natatandaan ko, ha. Ewan ko lang kung tama pa yung pagkakatanda ko, no? Alam ko, masyadong maboka niyan si CZ ng mga panahon na yun, eh. Kumbaga, nayabangan din ata siya dyan kay Dokon, eh. Alam ko si CC nagpabagsak dyan sa dalawa na yan. Yun lang pag-aalala ko. Baka mali ako mga lods na. Si New Gamer, shoutout sa'yo, idol. Ayan, baka mali tayo pareha. O tama ka. Ayan, tama ka na lang siguro. Pete Pelizardo, still watching boss, idol Jeb. Boss, paano mag-trade sa on-chain? Naku, hindi ko. Sa on-chain kasi, nasa ano to, mga idol, no? Sa BitGet to sa cellphone. No, hindi ko kasi ginagamit yung on-chain ko sa cellphone, mga lodi. Pero sabi ni Boss KGX, madali lang daw 'yan. Explore mo lang, mga lods, no? Hindi ko pa natatry mag-trade yan eh. Parang ganito lang din ata rin yan eh. Normal lang eh, ganito lang din. Kaya lang sa cellphone, na? Si Pete Pelizardo na, King Shang shoutout sa iyo. Kasalanan naman ni Kulaong kung bakit binigla siya na tanggalan ng lisensya niya permanently. Pinrevoke niya directly sa live niya na i-revoke na ang license niya. O, di ba? Kinain niya yung sarili niyang lason. Nalason siya sa sarili niyang lason. Parang ganun, no? Alam niyo, yung si FTX to sabihin ko, si FLM, may mental ata yun, mga idol, may side na ata yun,
Eh, normal ka ba pagka ganun yung mga galawan mo? Kaya tatanungin ko, mga lods. Normal ba yung ganun? Eh, hindi. Ako sa akin may problema siguro yun, mga idol, sa pag-iisip. No? Hindi lang siguro masyadong obvious, pero yung mga decision niya sa bagay-bagay, tsaka yung mga ginagawa niya, parang hindi na yun ano lang normal eh. Sa akin lang yun siguro, pasensya na. Pero baka ganun lang, ganun yung tingin ko. Kung mali ako, sorry agad. No? Hindi ko inaano yun. Pero, yun lang yung sa tingin ko. Parang siyang may something, no? Hindi siya normal. Hindi siyang kakaibang tao. Dextrins Channel, shoutout sa Skylab. Ayan, always dyan kay Idol, shoutout sa'yo. Si Disley at si Sidebox. Yeah, boss, good morning. Ayan, sabi ni Sidebox, no? Don Pepot, bring it on sa 1.88 level. Uutang na talaga ako sa bangko para makadagdag uli. Gayahin ko technique ni Michael Saylor ng MicroStrategy. Utang lang ng utang. Uy, grabe, hindi advisable yan yung pang-utang tas ini-invest sa crypto. Hindi yan advisable mga loads, bad yan. Invest what you can afford to lose lang. Ayan yung sabi. Elmer TV, shoutout sa'yo. Richard Tadinas, pag nangyari dito sa Pilipinas ang AI movie generation, idol, lugi na mga artista natin, idol. Ads can generate AI endorser, wala na sila babayaran na talents. Tama ka dyan. TV series can easily generate short films for everyday viewing. Kaya end up, maarting artista. Ang sa akin naman dyan, pag puro AI na yung pinapanood, wala masyadong emotions dun, mga loads. Alam nyo naman yung mga tao ngayon, medyo maarte rin sa movie. Yung iba, gusto lang ng mga action, mga magagandang graphics. Pero mas marami pa rin sa tingin ko yung mga tao na mas gusto yung mga storytelling, yung emotions ng pace. Minsan kasi may mga ganyan Ako kasi, mahilig ako sa love story nung kabataan ko Marami akong movie na pinanood na love story. Yung mga drama, kailangan mo ng pace, yung emosyon ng mukha mo. Pag AI mukhang mahirap mahirap gawin yung mga ganun, mga loads, no? Depende, hindi natin sure pero ay nakikita ko na hindi lahat kayang gawin ng AI pagdating sa mga movies, lalo na sa mga magagandang storya. Hindi ako masyadong sang-ayon pag puro AI lahat, no? Idol, baka pwede mong lagyan ng alert bago dumating. Hindi, ang gusto ko kasi mga loads na nakikita ko siya. Ako mismo, kumbaga live ko siyang nakikita, live ko siyang tatayaan, kumbaga parang ganun. Kasi halimbawa, bumaba nga siya dito sa aking target, nyari dito sa red. Tapos nakikita ko na bumababa pa siya, hindi ko muna puposisyonan dito sa target ko, hintayin ko muna na bumaba pa ng konti. Kung ganun yung nangyayari, di ba? Kasi kung nakaposisyon na siya, papasok na siya dyan, tapos dire-diretso pa pala pababa, ang nangyayari ka dun. Siyempre, titignan mo habang bumababa sa yung momentum, hihinga ng konti yun tapos bababa pa ulit. Ganun din sa pagtaas angat ganun. Kaya maganda, nakikita ko siya. Idol, yung chart ni Terra Luna nag-flatline pala, sorry, kala ko ayun. Nag-flatline na, pag sa tao yan, ibig sabihin patay na. Oo nga deads na yun mga lodi. Boss, ba't di ka na lang mag-buy limit? Ayun na, na-explain ko na Para kahit makaligtaan mo yung binabantayan mong position, mag-place order na pag nga. Pero ayun yung aking reason, mga lods. Saka, mas gusto kong nagtitrade ako nang nakaharap ako mismo. Ayoko nung nakaset-set lang Bitcoin Honey, what's up? Shoutout si Idol Ferdinand Deezer. Good morning, Lods. Ayan si Ferdinand, no? Si Skyla Bullet. Naka-recover ba yung Ron? Ayan. Mark Anthony, 3 AM December 11 na yung Fed fund rate FOMC load. Sell the news kaya mangyayari. Yun ang hindi natin alam. Minsan nag-good morning pa nga lang si Jerome Powell. Pumapalo na yung market na yun, pansinin nyo. Kung live sa live. Kunyari, si Jerome Powell bilang lumapit na siya rin sa may mic niya. Good morning. Boom, gumagano na agad. Wala pang sinasabi. Wala pang sinasabi. Yan.
Hindi mo pa alam kung dovish o hawkish eh. Bigla naging sobrang galaw eh. Binigyan na kayo ng chance para mag-sell sa 125 BTC, 100k. Kaso masyado kayong greedy, sabi ni Meow Pusakat. Simple lang naman ang strategy. Alam nyo mga lodi, kung simple lang ang strategy, sana marami nang yumaman sa simpleng technique, di ba? So yung mga sinasabi nyo, kung sa inyo effective, di okay yan mga lods. Pero hindi sa akin kahit mga veterans o seasoned traders o seasoned investor, nalulugi pa. Kaya hindi, para sa akin, hindi mo pwedeng sabing simple lang ang strategy. No, kung diyan ka babase, nako, iba-iba yan. Pwede naman yan, kung diyan ka babase. Kung hindi ka tumitingin sa market, di ba? Iba-iba tayo idol eh. Sela Bila, shoutout sa'yo. Ambushing, shoutout. Kuya, ano po gamit mong VPN at paano po? Andyan po sa link, mga idol, sa ating lahat ng kailangan nyo dyan, nandiyan na sa link sa baba ng video natin, sa description. Idol, ba tahimik ang haters ng Pi Network? Daming nyo sa Pi Network Madami ba? Ayun lang yung nakita ko kanina eh. Yung sa Pi eh. Hindi ko, mamaya, ay bukas, try natin mag-search ng nyo sa Pi. King Shang Sheng, shoutout sa'yo. Santos John Del. Manoy, Kulukoy, shoutout sa'yo. Ano XRP is like carrot bars, idol. Oh, di ba? Mali yung pagkabasa ko, Lods. Karat yung nabasa ko, karat. Ano ba yan? Si AJTV, shoutout sa'yo. Si Mylene Pueblo. Ayan, shoutout sa'yo. Si Mylene Pueblo. Makilala ba kita, idol? Hindi ko sure. Si Books. Si Quantum Epics yung nag-champion mga lodi Oy, nakarating na kayo dito, syempre alam nyo na, like nyo na yung video natin at syempre subscribe sa mga hindi pa. Check nyo kung nakasubscribe kayo. Tsaka check nyo kung may YouTube channel kayo. Mamaya, nood lang kayo ng loob ng YouTube. Wala kayong YouTube channel. Ano ba naman yan, mga idol? Paano tayo magsusupport yan? Di ba? So, kung gusto nyo manalo rin, no, ng tawag dito, Noche Buena ni Boy WhatsApp, si Globis Gaming, mga lods, mag-subscribe kayo sa channel ni Globis Gaming dahil napakalapit na. Ilang araw o linggo na lang magpaparapol na si Boy WhatsApp ng kanyang tigli 500, no? Sa 5 tao, no, na mananalo ng 500 pa Gcash niya. So, subscribe na kayo, libre lang mag-subscribe at pwede pa kayo manalo, di ba? So, yun lang. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Sana enjoy niyo yung ating video kahit maiksi lang mga idol medyo meron naman tayong mga natuwa naman kayo kahit papaano mga lods, no? Kita-kits, maraming salamat sa mga nod. Magandang gabi sa inyong lahat at what's up? Subscribe to Globis Gaming and subscribe si Jebla. Peace. Wow, bilis nagmamadali